Kaya naku, tatandang binata o dalaga, pinipulture yan. Well, ibang usapan yan, Andrea at Ronald. Pang-lecture yung ganung mga usapan. Ang gusto kong bigyan ng pansin sa inyo, Ronald at Andrea, ay kayo ay special gift o mahalagang regalo sa isa't isa. Yun ang magandang tandaan ninyo. Regalo kayo sa isa't isa. Ibig sabihin nun, ibinibigay din yung sarili nyo sa isa't isa. Okay? May kanya-kanya kayong ganda at husay na hindi dapat mabura sa inyong pag-iisa. Instead, sa inyong pagsasama ay lalo niyong mabuti ang pagkatao ng bawat isa. Dahil ang pagrespeto at pagkilala ng ganda at husay ng bawat isa ang inyong kailangan sa lakbayin ninyo bilang mag-asawa. Mahalaga po yun. Mga inaanak, napansin niyo hindi ako nag-open ng Bible verse sa sermon. Kami ni Ami ay mahigit 5 ng taong nagsasama. So tingin ko minsan sa kasal, may mga karanasan dapat ikinukwento ng nagkakasal tungkol sa salita ng Panginoon. At isa na itong sinasabi ko sa inyo. You remain your uniqueness, hindi para mag-away, hindi para ma-enhance yung inyong mga personality. Mayroon pong salitang complementary at mayroong salitang complementary. Ano kaibahan ng complementary sa complementary? Magkatunog, di ba? Pero actually po, ang laki ng pagkakaiba ng salita na yan. At sa mag-asawa, hindi dapat kayo complementary. Yung complementary ay ginagamit sa salitang mga freebies o reward. Punta kayo ng Starbucks, meron po kami complimentary upsize ng drink. Free. Ronald, si Andrea, hindi lang pabuya. O hindi reward. Or, ikaw naman, Andrea, si kagandang lalaki ngayon ni Ronald at yung sipag na yan ni Ronald, hindi yan reward sa'yo. So, hindi yan complimentary. Kayo ay complementary. Ano ba ang complementary? Ang complementary naman, ang ibig sabihin nito ay it enhances each other. Mutual benefits. Pareho kayo nakikinabang. Creating harmonious whole. Yun ang maganda ng ibig sabihin, isa po kayo mag-asawa. Magkaiba, may uniqueness, pero pag pinagsama, mayroong harmony. Yung wala si isa, bibigay ng isa, at yung meron si isa, ay bibigay doon sa isa. So, sa tingin ko, bagay kayo when it comes lalo na po sa inyong pagkapalaki sa inyong pamilya. Nakita ko po yun sa kanila. Si Andrea, napakahusay po sa magbenta online. Habang nag-work naman sa ibang bansa si Ronald. At napalaki po nila yung kanilang anak, napakarunong. Tingin ko may next pastor na kami sa church kung magtutuloy po yung batang ito. Ang kanyang runong salita, ang kanyang curiosity, at ang pangako niya, pagluluto po niya ako ng scrambled egg. Yan po ang kanyang pinagmamalaki ngayon. So si Andrea, pagkasama si Ronald, hindi parang freebies. Kaya hindi sabihin nun na, ikaw lang pinupuri. Dapat pinupuri din ng ibang tao si Ronald. So ibig sabihin, magkakatulungan kayo upang maging mabuting asawa sa isa't isa. Kaya mahalaga, Ronald and Andrea, bigyan niyo ng space ang bawat isa. Walang control. Pangit yung control. Dapat may space to grow. May space para magkamali. Hindi sasadyain nyo Pero may space para magkamali. Kasi yung pagkakamali ay part ng growing. Yes. Tama? Tama po ba yun? Kung sa ating mga mag-asawa, walang patawaran, walang unawaan, magulo po ang pagsasama. Okay? So may space to grow, mayroong place for mistakes for growing, kaya mahalaga ang pagkapatawaran at pag-unawa. Ronald and Andrea, you are not competitors, but partners in your relationship in marriage. Hindi kayo nagpapataasan ng laki ng kita, hindi kayo nagpapagalingan sa harapan ng inyong anak,
but you are partners. Tandaan mo. At kung mayroong mga taong gusto kayong sirain dahil mas malaki sweldo ni ganito o mas maraming hirap si ganito, hindi pakinggan nyo. Totoo kayo bilang mag-asawa, yung isang naman at partners, mahalaga din idagdag na kayo ay magkaibigan din. Friends, hindi lang magkaibigan, lovers. Itaas nga po ang kamay dito na meron ng 30 taong mag-asawa. Taas po kamay. Parang iba nagkukumpin pa sa kamay. So, 20 po, 20 anyos na magkasama. Taas. Tanong ko po sa inyo, nawala na ba yung inyong pagiging magkaibigan? Yung biruan? Yung mga gimmick? Palagay ko po, dapat huwag natin kalimutan na bagamat kayo magkaibigan, pero kayo ay magkaibigan. Di ba pagkasama mo yung tunay mo mga kaibigan ang saya? Magkasama sa mga gimmick, masaya yung mga kwentuhan. Totoo din naman, minsan ay may mga tampuhan o away man minsan. Pero dahil sa pinagsamahan, dahil magkaibigan at magkaibigan, nagagawa pa din magpatawaran at lalong lumalim ang pagiging mag-asawa. So mag-asawa, dapat hindi nawawala yung saya bilang magkaibigan. Huwag yung tatanggalin sa inyo yan, Ronald. Yung kakulitan, huwag yung tatanggalin niya. Pagkat yan yung nagpapagaan minsan sa anong problema ang ating hinaharap. Tama po ba yun? Sana po sa mga may asawa na ay balikan natin yan. I think it is unfortunate, sabi ng isang well-known spiritual leader. I think it is unfortunate when married people have forgotten how to have fun. They caught up in all things that have to be done and lost their joy. They forget how to laugh and take things lightly. Life becomes too serious. If you are going to enjoy your marriage, you have to have a sense of humor. At tingin ko mukhang mas marami si Andrea niyan. Hindi ba? Mukhang mas maraming yung makulit na mga karakter doon sa Andrea. At ang patronan, huwag ka na pupundi doon. Sakyan mo na. Baliktad, the way around pala. So you have to bring joy to your marriage instead of expecting the other person to make you happy. Mga inaanak, very important. Pumapasok kayo ng kasal, hindi dahil gusto mo Ronald sumaya. Na si Andrea will make you happy. Or the other way around. Marriage will frustrate you. Marriage will disappoint you. Dahil hindi totoo lagi yun. Kapag ang iniisip mo, maging masaya. But if your desire is to make your partner happy, iba yun nagagawa ko. Pareho kayong nagpo-pour ng love sa bawat isa. At nakikita yan ni Nico. Ano susunod? Mararamdaman. So, ang kasal ay hindi dapat sakat. Ang pagsasama bilang mag-asawa ay hindi dapat pumapatay pagkus. Nagbibigay buhay. Hindi tulad ng mga daliri na sumasakal. At rather, para kayong daliri gumagawa ng tahanan. Tahanan para kay Niccolo at saka sa mga magiging living. So ang pagsasama bilang mag-asawa hindi tulad ng alon sa dagat nagsasalpukan, kundi parang marahan na alon sa pagitan ng inyong mga kaluluwa. Ang inyong pag-iisa ay hindi paglimot ng inyong sariling unique na pagkatao at katangian. Ang pag-iisa ninyo ay pagbibigay din ng puwang upang ang bawat isa ay magkaroon ng pagkatao na lumago at maging mas mabuting na. Sa ganitong paraan, ang pagsasama ninyo ay magiging malusog, ang pagtitiwala ay lumalalim, at ang pagsasama ay tumitibay, lalo sa pagharap sa kahirapan at hamon ng buhay. At may pa lang ako babasa ng verse sa ending natin.
Ang sabi ni Pablo patungkol sa pag-ibig na dapat ninyong ipinapractice sa inyong mga sarili. Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Si Ronald ay hindi mapanibubuhin. Si Andrea ay hindi mapagmalaki o mayabang. Si Ronald ay hindi magaspang ang asal. Si Andrea ay hindi nag-iisip ng sariling kapakanan. Si Ronald ay hindi mayayamutin. Si Andrea ay hindi nabibilang ng kamalian. Si Ronald ay hindi nagagalak sa kasamaan. Si Andrea ay hindi nakikigalak sa katotohanan. Sa makatuwid, si Ronald at Andrea sa larangan ng pag-ibig ay nagtitiis sa lahat, nagtitiwala sa lahat, may pag-asa lahat, at may tiyaga sa lahat. Nawa pagpalain ng Diyos ang mga paalala nito sa inyong mga puso, ang inyong babaulin sa inyong pag-asawa bilang mag-asawa. Pwede ko bang makuha ang singsing? Nakalino po yung singsing. Ayun. Dahan-dahan na makabulungan ka. Salamat. Ang singsing ay panlabas na simbolo ng espiritual na pagsasama ng dalawang puso na pinag-isa ng dalisay sa pag-ibig. Ito po ay bilog, walang puno at dulo, sumisimbolo sa walang hanggan. Ito ay yari sa ginto, nagpapahayag ng dalisay at wagas na pananampalataya na ngayon ay niyahain sa dambana. Pwede pa kayong tumayo, dalawa, at magharap? Magharap kayong dalawa. Ronald, hindi pa to kiss the bride? Hanap lang, ayun lang. Ronald, tinatanggap mo ba si Andrea na maging iyong asawa? Ipinapangako mo ba na siya ay ibigin, iingatan, at igagalang, uunahin sa lahat ng bagay, sasamahan sa karamdaman at kasaganahan, sa kahirapan at katagumpayan, sabay kisama habang kayo ay nabubuhay? O, maaari mo bang iparinig sa amin ang iyong sumpa kay Andrea? Ay, pwede po ba yun? Salamat sa mga pagmamahal at pag-alala ko sa pinapangako ko na sasamahan ka, gagalang ka, mamahalin ka, kayo ng aking mga anak habang buhay hanggang huli. Nangangako ako na magiging matatag ng padre at pamilya ng ating pamilya. Wala akong ibang hinihiling, hindi kaligayahan nyo. Magiging ako, masaktan man ako, malungkot. Titiisin ko lang. Kaya nung maalis ako, kasi pinapangako ko na ibibigay ko lahat sa abot na aking makakaya upang mabigyan kayo ng buhay na nararapat sa inyo. Kung ano man ang nais na ating gusto. Higit sa lahat pinapangako ko na dadating ang araw na sasamahan ko kayo sa araw-araw at hindi na tayo maghihiwalay pa. Mahalamat ko kayo ng aking mga. Salamat, Ronald. Andrea, yapot muna. Andrea, tinatanggap mo ba si Ronald upang iyong maging asawa? Magiging tapat sa kanya sa lahat ng panahon, susuportahan sa lahat ng bagay na magpapatibay sa kanya, ibibigay ang dalisay ng respeto at paggalang, sasamahan sa karamdaman at kasaganahan, sa kahirapan at katagumpayan, at may kasamahan habang kayo ay nabubuhay. Opo, Pastor.
Maaari mo iparinig sa amin ang iyong salita para kayo. Amen. Ang vows ko sa'yo, parang ikaw. Fat and sweet. The 10 years anniversary mahal ko. Sa wakas, ito na yung araw na pinakahihintay natin dalawa. Naalala ko pa noon na sa Facebook lang nagsimula ang lahat. Nagbunga naman ang pagkulit-kulit mo sa akin sa Messenger. Hanggang ngayon nga, naaalala ko pa yung sinabi mong sentence. Ang sabi mo, "Hello, Miss Dunka. I just want to say ang cute mo. Simple, attractive, di nakakasawang mag-check ng photo mo. Have a good day. God bless." Feeling ko pa na ang haba ng hair ko. Yun pala, said to Belly siya. Noong una, hindi ko akalain na magkakatuluyan pa ng pag-ibig na nagsimula sa social media. Kasi parang imposible magmahal na hindi nakikita. Pero posible pala. Yung ating simula, hindi naging ganun kadali. Umpisa pa lang ng relasyon natin, may malaking pagsubok agad tayong hinarap na parehas magkasama nating nalagpasan. Salamat sa pag-iintindi ng kaartehan at mood swings ko. Sorry, medyo mahaba-haba. Sorry sa mga panahong malakas ang toyo. Naalala ko pa noon yung tipong masaya tayo ngayon, tapos biglang susumpuin ako ng toyo. Ilang taon din na laging ganun. Ganun siguro talaga pag bago-bago pa lang. Pero habang lumilipas ang panahon, nakikita natin ang reality ng buhay. Sa isang dekada, marami na tayong hinarap at haharapin pa. Salamat dahil sa walang sawang pagmamahal. Lagi kong sinasabi kung gaano ako kaswerte sa'yo. At ngayon, iti-take ko itong opportunity para ipagmalaki ka sa lahat. Sobrang ko na-appreciate lahat ng love language mo. Sa pag-prepare ng hot cake, na mga kahulmang I love you. Yung pansit kanto na ginagawa mo, special. Sa mga paper roses na ginagawa mo para lang mapangiti ako. Sa pagbubugbog lagi ng yakap at halik. Sa mga oras na hindi tayo parehas, pero nabibigyan ng oras at atensyon. Sa mga regalo at surprises na 10 taon mo nang ginagawa. At higit sa lahat, sa pagtitiis ng malayo sa amin ng anak mo, maibigay mo lang ang mga pangangailangan namin. Hindi ko alam kung ilang I miss you pa ang ating bibitawan at ilang balde ng luha ang iluluha pa. But in God's perfect time, hindi na natin kailangan maghiwa-hiwalay. Lagi ko sinasabi na kung meron man akong pinakamagandang regalo na ibigay sa anak natin, ay ang nabigyan ko siya ng ama na masipag, matiisin at mapagmahal. Kaya ngayon, sa araw na ito, sa harapan ng ating mga mahal sa buhay at sa harapan ng Panginoon, pinipili kita na maging opisyal, na maging kabiyak ng aking puso. Nanginginig pa ako. Pinipili kita maging opisyal, na kabiyak ng aking puso habang buhay. Paninindigan na sa hirap at ginhawa, sa kasiyahan o kalungkutan, hindi man araw-araw kinikilig, may mga araw man na hindi ka kamahal-mahal, pero araw-araw kitang pipiliin. Ikaw ang simula at katapusan ng aking mundo. Igagalang, susuportahan at mamahalin kita sa mga panahong madali at mahirap. Hanggang sa huling hininga ko, sa pag-isa ng ating mga puso, nangangako ako magiging lakas sa kahinaan, iyong sigla sa kalungkutan, at iyong kasama sa bawat pakikipagsapalaran. Ngayon, mas iba pala ang sarap sa pakiramdam na masasabi ko sa iyo, mahal na mahal kita, asawa ko.
Simula sa araw na ito, hayaan ninyo na ang singsing, kalakip ng inyong mga sinumpaan ang manatili sa inyo bilang simbolo at paalala na ang inyong patuloy na pag-iibigan ang lubog sa inyong buong katauhan sa lambayan nyo bilang mga asawa. Maaari ba kayo lumuhod sa ating leader? At tinatawag ko po ang mga kaibigan para po sa veil and cord. Pwede na po natin ilagay ang veil and cord. Ang veil and cord po, lambog ay simbolo po ng pag-ibig. So, short, hindi po yan simbolo ng pagmamanipula. Ilalagay po ang lambong sa ulo ng babae na pagkapahayag na iniibig niya ang kanyang asawang lalaki na nagalang. At ilalagay naman yung lambong sa balikat ng lalaki pagkapakita na ang lakas ng lalaki, ng babae, ay ang kanyang asawang lalaki. Kaya hindi po sinasabi na ang lambong ay nasa ibabaw ng ulo ni Andrea, ay lahat na naman sabihin ni Ronald, pau na lang ng pau si Andrea. Hindi po. At hindi rin sinasabi na porke sa balikat nakalagay ang lambong na simbolo ng lakas, ay laging si Ronald ang masusunod. Ang sabi sa Biblia, silang dalawa ay nagpapasakop muna sa Diyos, nagpapalambong sa Diyos, at silang dalawa ay nagpapasakop sa isa't isa. So, Ronald at Andrea, may time you need to submit to your wife, and sometime, Andrea, you need to submit to your husband nasa pag-uusap niyo. Maraming salamat mga kaibigan. Sumunod naman po ay ang cord o yung tali. Yung cord naman ay simbolo po nung ano ba ang nagtatali sa kanila ngayon? Love. Hindi lang po apelido, no? Kung hindi, nagtatali sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. So matibay yung tumatali sa inyo. Kaya mahalaga lang din na patuloy niyong ibigin ng Diyos at habang kayo nagpapakita ng pag-ibig sa isa't isa. So sana ang tali ng pag-ibig ay hindi sumasakal kung hindi nagpapalaya. Maganda po ang simbolo sa mga elemento ito sa kasal. Pwede po makuha yung Biblia. Kayo na po yung Bible. Ayun. Pwede po. Kanina ka lang anak ko. Thank you. Ayun. Ronald, bilang lalaki at tagapamunan ng inyong magiging pamilya, siyempre, in partnership with your wife. Ipinagkakalob ko sa iyo ang Biblia na ito. Simbolo ng utos at mga pangako ng Diyos. Pagsaluhan ninyo ang mga pangako ng Diyos na nakasulat dito. Dito kayo kumuha ng karunungan, gabay at direksyon para sa inyong buhay. Gawin yung pundasyon ang mga salita ng Diyos sa inyong bagong buhay. Ang aras, kagwapong bata din ito. Sino pa yung mga magulang nito? Hindi ko na po pataasan ang kamay ninyo, baka lang yung magulang ninyo. Ang pera po ba ay mahalaga sa pag-aasawa? Mahina ang sagot ka. Mahalaga ba ang pera sa pagsasama bilang mag-asawa? Naku, huwag na po tayo mag-plastic. Talagang mahalaga po ang pera. Hindi pwedeng pagkatapos ng wedding na ito, puro I love you na lang sila. Hindi po pwede. Magbabayad ka ng kuryente. Mag-grocery ka.
Pag-aaralin mo yung anak mo. Hindi pwede puro chup-chup-chup kamunan lang. Ulitin ko po, mahalaga ba ang pera sa pag-asawa? Amen. Lalo sabi ng mga sa babae, Amen. Isip pang ganun sa asawa. Totoo po yan. Ang pera po ay mahalaga sa buhay pag-asawa. Subalit lagi kong sinasabi sa amang kinakasal ko. Pero hindi ito ang pinaka-importante. Kaya huwag na huwag at huwag na huwag at huwag na huwag na pera ang inyong pag-aawayan. Malinaw ba mga inaanak? Malinaw? Huwag pera ang inyong pag-aawayan. Pagkus, gamitin nyo ang pera sa mga bagay na makatutulong sa ginhawa ng inyong pagsasama at huwag maging magamot sa pagtulong sa kapwa, sa mga kamag-anak natin. Pero mahalagang sinasabi ninyo sa bawat isa kung paano kayo tutulong sa inyong mga pamilya. Okay ba yun? So walang lihiman, mga inaanak. Okay? Para hindi pag-awayan ang pera. So kaya ito bibigay ito, sino gamanis ng pera sa inyo? Talaga nang sabi ni Rollo, si Andrea. Talaga po namang si Andrea, marami na po siya napundar sa bahay nila. Pumunta kami minsan, Pastor, alam mo ba, itong lababo na yan. Pastor, itong ganun. Bunga po yan ng aking online selling. Pastor, alam ko ba yung nasa labas? Ang bilib na bilib. Wala na lang maging lalaki itong si Andrea para pag-fix ng kanilang lababo. Ginagawa ko niya yan. Ginagawa niya yan. Salamat sa Panginoon sa inyong magandang partnership. Pwede mo tumayo mga magulang ng Andrea sa kapwa niya. Tayo po kayo, mga magulang. Okay. Siguro po ay narinig nyo na ito. No? Hindi po kayo nawalan ng anak kung hindi nagdagdagan pa. Diba? In fact, meron na kayong apo. Sa makatuwid po, alam po natin sila ay magkasama. Alam tanong din sila magkasama. At meron silang binubuong pamilya. Pero this time po, ay ginawa natin opisyal. Sabi nga ni Andrea, ngayon, tinatanggap kita bilang opisyal ng aking asawa. Ang ganda ng linya na yun. Ano po sabi sa Biblia? Iiwan po ng lalaki at babae ng mga magulang at gagawa po sila ng kanilang sariling tahanan. Expert na po tayo sa pagiging mga magulang sa edad po ninyong ganyan. Hayaan po natin sila na lumago. Hayaan po natin silang tumayo sa kanilang mga sariling paa. At alam ko, alam nyo na rin po ito. Ang akin po lamang sasabihin, salamat po sa inyo ng mga magulang. Dahil wala po ang dalawang ito at hindi sila nakarating dito. Hindi po kayo perfect. Tama ba? Hindi kayo perfect. At lahat tayo hindi perfect. Pero yung pong effort na ginawa ninyo para magkaroon po tayo ng ganitong kakasal ay dahil po sa inyo. So I honor you, parents, and thank you sa inyong pong effort. At sa nawa, sa opisyal na ito, ipagpalain mo ng Diyos ang inyong mga pamilya. Palapakan nga po natin ang mga magulang ko at ang mga kapatid ninyo. Pagpapatuloy po kayo. Mga ninong at ninang, pwede po ba kayong tumayo? Ninong at ninang. Sinasabi ko lagi, hindi batayan ang pera kung ba't kayo kinuhang ninong at ninang. Palagi ko sabihin ninyo, totoo yung pastor, kung pera ang batayan, hindi ako kasama dito. Pero higit po sa pera ang meron kayo kung bakit kayo kinuhang ninong at ninang. Kahit na cliche na ang maging ninong at ninang. Kayo po ay pangalawang magulang. Kaya po kayo ay kumadre, kumpadre, co-mother, co-father. Sa Latin, compadre, cum-madre. Kaya mga ninong, ngayon pong kayo dinakdera ng ninong. Sa panahon po mag-aaway si Ronald sa kapo si Andrea, huwag yung gagamitin yung linyang ganito, ha? Ay, naku, wag kang under dyan sa asawa mo na yun. Tapos, gumanon ka, magpakalalak ka, Ronald. Manahin mo ninong mo. Kayahin mo ninong mo, isang sit-sit ko lang. Ang ninong mo na, kakagarapan. Hindi mo ganun, naman. Kailangan po niyo ng wisdom ninyo. Okay po ba yung mga ninong?
Ang pagiging lalaki ay ang pagiging mapagmahal at mapagpasensya sa kanyang asawa. Higit po sa lahat, ituro niyo yung mga pagkakamali ninyo. Because yung mistakes ninyo, ang pinakamagandang lesson, pwede ituro po ninyo sa inyong mga anak. Emin po ba doon? Tinatanggap niyo po ba pagiging ninong sa oras na ito? Maraming salamat po sa inyo. Ninang, ako magagandahan ng mga ninang. Kinakabahan po ba kayo kinuha ni ninang? Isang buwan nakabahan kayo. Kasi may expectation po sila sa inyo. Kayo po yung pangalawang nanay. Huwag nyo rin pong gagamitin yung linya ganyan kung magkaaway sila. Ay naku, Andrea. Outside ka pala po yan. Huwag mong pasimingin yan. At tingnan mabuti yung pag-movie yan. Tingnan mo lagi yung wallet. Ako, kailangan check mo lagi yan. Tulungan niyo po ng inyong mga hinahanap na magtiwala sa kanyang asawang lalaki. Pero siyempre, ang pagtitiwala, hindi sabihin ng babaliwalay ng mga. So, tinatagad po ba ang inyong pagiging ninang sa oras na ito? Ulitin ko po, ang mas itulong po niyo yung mga pagkakamali ninyo. Again, sapagkat sa pagkakamali, mayroon po tayong tutunan at para po hindi nila kayanin. Kaya po pinupuri mo ang Panginoon sa mga pagpili sa inyo sa pong karanganan ng maging ninang at ninang. Kahit marami na kayong ninang at ninang na ginampanan, isa pong karangalan iyan. Kaya palakpakan po natin ang mga ninang at ninang nito at pakakaupunan po tayo. Sabi ng iba, ang mahalaga pag-ibig, hindi papel. Kaya pwede sabihin ng iba, Ronald, ba't nagpakasal pa kayo? Magkasama naman kayo, napatunayan naman ninyo. Talagay ko sa tupo nila dyan, sapagkat mahal nga nila ang bawat isa. Kaya nais silang magpakasal. Matagal silang may plano noon. Talaga lang hindi nagkatuloy-tuloy. Pero hindi naging dahilan yun para hindi ito maging official. Kaya po, aking tinatawag ang best man at ang date of honor para pipirmahan yung kontrata. Para po sa date of honor, yung first page lang ang pipirmahan ng mga babae at sa best man naman first page lang din para po hindi tayo may background music po tayo ay magandang tutugan po natin. So, una na sila. Pirmahan. Siya nauna kami.
remove ng film. Ang nasa aking kanan po ay tinatawag nating Unity Candle. Ang gitna po ay simbolo po ng Diyos na siyang mayroong liwanag. At ang dalawang candles po sa dalawang kaliwat kanan ay nalalarawan po kay Ronald at kay Andrea. Sila po ay walang buhay kung wala ang Diyos. May time po si Andrea malakas at si Ronald mahina. So, nagpapalakas si Andrea kay Ronald. Isa si Ronald ang malakas, si Andrea ang mahina. So, minatakbuhan si Ronald at si Andrea. Pero may tayong padala sa buhay ng mga inaanak. Pareho kayong mahina. Kaya kinakailangan nyo lagi lumapit sa Diyos. Mas lumalapit kayo sa Diyos, mas nagiging close kayo. Mas lumalayo kayo sa Diyos, mas nagiging malayo ang relasyon ninyo. Kaya po sa aking pagkakasal, inaalaw ko po ang third party sa mag-asawa. May third part sa mag-asawa at ang third part na yun, kaya namin Diyos. Kaya gusto ko kayong tumayo upang ating gawin ang liturgical performance na ito. Ikapakita na sila ay umaasa lamang pareho sa Diyos. Medyo maliit po yung ating stage. Nakausap ni Angel. Ayan. Ang po ay paglalarawan sa simbolo ng kanyang lakas ay nanggagaling sa Panginoon. Hindi ba ba? Maraming salamat. Kung may picture man, you can take pictures. Okay na? Okay, balik na kayo dito sa harap. Sorry, Angel lang. Sinusunod natin ang pagkakas. Meron lang kayo. Ito naman ang pagkakataon upang pag-asahan ko ay pelikula. Kaya pagkapasalamat po nila sa inyo ng mga magulang. Ito po ay Thanksgiving and Honoring of Parents. Tinanong ko po sila, saan yung gustong gawin na yun ng mga parents niyo? Sa panahon ng ceremony o sa kainan? Sabi nila, sa panahon po ng ceremony. Tama po. Gusto ba natin paramalan ng ating mga magulang sa panahon ng ceremony? Sapagkat sila po, yung mga dahilan kung bakit nagkaroon po tayo ng Andrea. Okay? So, una na si Ronald, nagpasalamat sa mga magulang, pagkatapos ay si Andrea. Pagkatapos noon, ay pasalamat kayo, pumunta kayo sa aking harapan. Una ka na, Ronald. Para sa aming mga magulang, maraming salamat. Kung wala po ngayon dito, wala rin kami dito. Salamat sa pagpapalaki niyo sa amin. Kung paano kami ngayon dito, yun yung dahil sa inyo, mga magulang. Hindi po matatawan kung paano kami pinalaki at hinubog. Pinagmamalaki ko po na kayo po ang aming naging magulang. Maraming salamat at pinamahal po namin kayo na sa higit pa kanina naman. Alam po ni Lord kung gano'n kami nagpapasalamat sa bawat isa. Thank you po at mahal po namin kayo. Unang-una po, maraming salamat po sa Diyos sa araw na ito. Binigyan po tayo ng magandang panahon kahit na medyo masungit pa yung panahon na yun. Pero ano naman po yung panahon. Gusto ko magpasalamat sa mga magulang ko, sa mga magulang po ni Ona na ngayon po yung magulang ko na rin na opisyal. Maraming salamat po sa inyo
dahil po binigyan niyo po kami ng pagmamahal. Yung pagmamahal po na talagang hindi po natatapos sa maliit lang kami. Salamat po dahil po hindi po dahil sa inyo, wala po kami ngayon sa harapan ninyo. At hindi ko po nakilala si Ona. Nay, salamat po sa inyo ni Papa. Kundi po dahil sa inyo, hindi ko po nakilala yung anak ko. Sa mga magulang ko naman po, Ma, alam ko na yung mga pinagdaanan natin sa buhay, pero nananatili tayong matatag at magkakasama. Maraming salamat po. Ano ba kayong tumayo sa harapan nila? Magharap kayo, dalawa. Hindi ko nakita. Anyway, yan naman ka naman. Okay, salamat. Hindi magharap kayong dalawa. Maghawa kamay. Magtingin. Uy, naghahanda si Ronald, oh. Parang may paghahanda naman. Anyway, titigan naman kayo dalawa. Bilang lingkod sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa kapangyarihang iginawad sa akin ng Republika ng Pilipinas, ipinapahayag ko ngayon na kayo ay opisyal na mag-asawa na. Palakpakan po natin, malakas. Akala ko pinabahan ako doon ha. Okay? At nawa, ang Panginoong Hesus ang siya maging sentro ng inyong tahanan, ang hindi nakikitang panauhin sa inyong hapagkainan, tagapakinig sa lahat ng inyong pag-uusap, at nawa ang pag-ibig ni Kristo ang maghari sa inyong mga puso. At ang sino mang pinag-isa ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Talaga nito si Ronald. Yung unang hagkan ang iyong magandang asawa. Okay, picture niya. Ganda niyo ng picture. Yun, ha? Hindi na ako nagsabi ng isa pa, pero parang wala pa ang buhay, no? O isa pa na talagang sweet na sweet. Yun. Huwag kayo sa kanila. Ikinagagal akong ipakilala sa inyo si Ginoong at Ginang Ronald at Andrea de Jesus. Mabuhay ang bagong kasal! Pangako natin yan. Maraming salamat po sa inyo. Pwede na tayo manalangin ng pang-oras. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa seremonyang ginawad mo sa amin. Isang simbolo ng malalim na kahulugan ng pag-asawa. Ito ay ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. At nawa ang kanilang sariling kagandahan at kahusayan ay maging kontribusyon sa pagbubuo nila ng bago ng kanilang tahanan, pagpapalaki ng kanilang tahanan. Paspasan niyo po, Panginoon, ng okasyon na ito, lahat ng aming gagawin, maging masaya nawa kami, Panginoon, sa oras na ito. Purihin po yung pangalan, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo.